mga kahirapan sa buhay, pumapayag ang Diyos maranasan natin para mapagsanayan natin. So that we may be exercised in it. Kasi pagka na-exercise tayo, nahirati tayo sa kahirapan, we will be strong. Nakakapagpatibay sa atin yon. Tingnan mo yung nahihirapan kang mag-exercise. Di ba? Hindi man madali mag-exercise eh. Papawisan ka, nag-exercise ka, but it makes your body sturdy. Makes your body strong. Ganon din ang ating emotions, ang ating feelings, ang ating mental condition. If we are exercised to hardships in life, it makes us strong. Hindi tayo basta maloloko, hindi tayo magkapapakamatay, hindi tayo basta mawawalan ng pag-asa because nasanay na tayong mahirapan. It made us so strong. At kaya ito ay isinulat sa Biblia na ang mga Kristiyano, sanay sila sa hirap. And what is the result? Ano ang nagiging resulta? Kung nasanay na sila sa hirap, ano naging resulta sa kanila? Let us read in the book of Romans chapter 5 verse 3. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan, at ang katiyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Yan. It means that ang mga Kristiyano, hindi sila nalulungkot pagka dumadating yung tribulation, ang mga kahirapan, kasi ang kahirapan, ang sabi niya, ang mga tribulation ay gumagawa ng katiyagaan. Yung kapighatian gumagawa ng katiyagaan, yung katiyagaan gumagawa ng pagpapatunay, ang pagpapatunay gumagawa ng pag-asa, ang pag-asa ay hindi humihiya, sabi niya. So, it is a process of salvation. Pagka tayo nakakaranas ng mga kahirapan, ay pinatatatag lang tayo ng Diyos. Kaya yung mga Kristiyanong natuto ng kalooban ng Diyos, sabi nila, hindi sila nalulungkot pag dumarating ang kapighatian. Natutuwa pa sila. Alam nila kasi, process ng Diyos yun para sila patibayin. At ito ay para lang yung sakit, yung mga sakit na nararanasan ng tao, no? Mahirap yung may sakit ka eh. Kagaya halimbawa, nagkaroon ka ng beke. Di ba yun eh, beke ang tawag sa Pilipino nun eh. Yung beke, di ba mahirap sa bata yun, nilalagnat, at pagka hindi naalagaan yun eh, baka magkaroon pa ng komplikasyon. Pero bakit pumapayag ang Diyos magkaroon ng beke yung bata? Kasi later in life, pag nagka-beke ka na, meron ka na nung sakit na yon, meron lang ka ng antibodies, nagde-develop ng antibodies yung katawan mo. Kaya later in life, hindi ka na uli magkakabeke. Pagka nagkaroon ka na ng 2 beke sa bahay, hindi ka na magkakabeke uli. Ibig sabihin, nasanay na yung katawan mo dun sa virus, nakagawa na siya ng panlaban sa virus. Gaya rin ng tigdas. Yung tigdas, pagka nagkatigdas ka na, hindi ka na uli magkakatigdas. O kaya kung nagkaroon ka na halimbawa nung tinatawag na bulutong tubig, smallpox, pag nagkaroon ka na, nagkakaroon ng resistance ang katawan mo, later in life, hindi ka na magkakaroon. Kasi alam mo, pagka ikaw ay 90 taon na at nagkaroon ka ng tigdas, o kaya nagkaroon ka ng bulutong, baka ikamatay mo eh. Pero pag nagkaroon ka, bata ka pa, halimbawa, nagkaroon ka 2 taon, 3 taon, nagkatigdas ka na o nagkaroon ka na ng bulutong, lahat ng ikabubuhay mong taon, ligtas ka na ron dahil nakagawa na yung katawan mo ng antibodies para wag ka nang magkatigdas at magkaroon ng bulutong. Kaya mabubuhay ka mula sa 3 taon hanggang halimbawa nabuhay ka ng 90 taon, libre ka na sa sakit na yon, yung kagaya ng bulutong at saka yung tigdas. So yung sakit mong naranasan mo sa pagkabata, magliligtas na sa'yo para
Huwag ka nang maapektuhan nun. Nasanay na yung katawan mo, nagkaroon na siya ng immunity. Ganun lang ang kahirapan sa buhay ng tao. Pag sa bata, nahirapan ka na, ay pagka matanda ka na, sanay ka na sa hirap, naging matatag ka. Hindi ka basta magpapakamatay, hindi ka basta magre-rebelde. Yun ang kahulugan nun.